Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Malamang ay marami sa inyo ang hindi pa din makaget over sa video ng isang motovlogger na nag-viral matapos niyang i-dirty finger ang driver na nagmamaneho sa isang pickup sa isang lugar sa Zambales. Ayan ang pickup! Sapakin natin! Sorry, ano? Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo kung lubok-lubok yung daan. You tell me! Bakit nga ba? Tell me. No, you tell me! You tell me! Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? You tell me! Ginagit-git nyo kasi. May side mirror pa, ako wala! Hindi ka gumagamit side mirror mo? Huwag ka doon na. Ikaw ang wag ganon. You use your side mirror. Tigmo-tigti ko na, no? Mga ganyang kata. Wala. Pwede mo nga yung fucking plate number yan. Sorry po. Mais ka. Paragin ko yung pangit ng pickup. Mo, bababaan mo pa ako, gag. Hindi nga alam ba ba? Oo! Si Yana ay isang motovlogger na naging viral noong nakarang linggo dahil sa isang road rage incident na naitala sa Zambales. Sa nasabing video, makikita siyang nagtaas ng kanyang gitnang daliri at nakipagpalitan ng salita sa isang lalaking motorista matapos magkaaberya sa kalsada. Ang eksenang ito ay mabilis na kumalat sa social media at naging paksa ng matinding diskusyon online. Dahil dito, inisyuhan siya ng Land Transportation Office o LTO ng isang show cause order o SCO na mag-uutos sa kanya na magpaliwanag kung bakit hindi dapat suspendihin o kansilahin ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Ayon sa LTO, ang kanyang aksyon ay nagpapakita ng hindi tamang pag-uugali sa kalsada na maaaring magdulot ng mas malalang panganib sa iba. Sa kabila ng mga batikos, nanindigan si Yana sa kanyang mga aksyon at naglabas ng mga pahayag na nagpapakita ng hindi pagsisisi. Sinabi niyang hindi siya nagmamalasakit kung magbago ang pananaw ng iba sa kanya at mas pinahahalaghan niya ang mga taga-subaybay o mga followers niya na may common sense. Ang insidenteng ito ay nagbigay daan sa mga isyu ng disiplina at tamang pag-uugali sa kalsada, pati na rin ang responsibilidad ng mga vlogger sa kanilang mga nilalaman at ang epekto nito sa publiko. Dahil din dito, siya ay idineklarang persona non grata ng pamahalang panlalawigan ng Zambales. Matapos ang insidente, kung noong una ay ayaw talaga nitong humingi ng tawad, ilang araw lamang ang lumipas, sa isang video na in-upload ni Yana sa kanyang social media, mapapanood na nagtungo sila ng kanyang kapatid sa pinagtatrabahuhan ng nakaalitan niyang pickup driver upang personal na humingi ng tawad. Ngunit sa pagpunta nila, hindi nila dinatnan ng driver. Kung kaya sa isang video message na lamang inilahad ni Yana ang kanyang paumanhin. Yan, dito na kami sa work area ni Mang Jimmy. Hopefully maabutan naman siya. So, ayun, gusto ko kasi personal mangingi ng pasensya si Yana. Kasi kung public apology, oo, may kita nila pero iba pa rin yung personal syempre. Wala pa rin pero kailangan na namin kasing bumaba. So, mamaya na lang gagawa na lang ng public apology video to. Ha? Po. Okay. Baba na kami. Pasensya na po ulit. Pasensya na po. Ilang netizens ang nagsabing kasama umuno ng grupo ni Yana ang senador noong mangyari ang insidente, kaya tila agresibo ang vlogger sa daan.
Nilinaw naman ni JV Ejercito ang pagkakadawit niya tungkol sa nangyaring insidente. Nagbigay ng matapang na pahayag si Senador JV Ejercito sa controversial na road rage incident kung saan sangkot ang lady motovlogger na si Yana. Ayon sa senador, agad niyang ipinadala ang viral video ng insidente kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon para sa karampatang aksyon. Binigyang diin ni Ejercito na bagamat humingi ng paumanhin si Yana sa publiko, dapat pa rin magkaroon ng aksyon mula sa mga otoridad kagaya ng LTO para maturuan ng mga motorista ng disiplina sa lansangan. We should never tolerate this kind of behavior, ani Ejercito, kasabay ng panawagan ng respeto para sa mga lokal na lugar na dinadaanan ng mga riders. Sa mga lumabas pang ulat, bagamat hindi pa kumpirmado, ang pinagsalitaan ng masama at dinirty finger ni Yana na driver ng pickup na Jimmy umano ang pangalan ay hindi lang naman pala umano isang driver kundi isang negosyante. Ang pickup na kinantsawan ng vlogger ay panghakot lamang umano ng graba ni Jimmy sa kanilang planta at ilan sa mga kapatid umano nito ay may sariling mga factory sa bansang Taiwan. Maraming mga netizens ang nagsabi na masyado umunong mataas ang tingin ni Yana sa kanyang sarili. Wala pa naman umano siyang dapat ipagmalaki dahil kahit ang kanyang height ay literal na 5'1" at hindi katangkaran, anang ilang netizens. Hindi pa din naman umano ganoon kadami ang kanyang mga followers para mag-astang top earning vlogger sa Pilipinas. Napabalita din na hindi naman ito ganoon kayaman o kahit na may kaya pa siya, hindi dapat umano ito ang asal ng isang influencer. Wala din umanong sinseridad ang paghihingi niya ng tawad kay Jimmy. May lumabas pa ng mga usap-usapan sa social media na sinadyang hindi tanggalin ni Yana ang kontrobersyal na video sa kanyang Facebook page dahil sayang umano ang kinikitan nito mula sa naturang video. Tinawag pa niyang utu-utu ang kanyang mga followers. To grow is to be accountable. Earlier, di po namin naabutan si Kuya Jimmy Pascual sa bahay niya at sa work niya to personally apologize. So, I would like to take this opportunity to say sorry to Kuya Jimmy for what I've caused. And of course, as well as to those people who got dragged into the issue. Sorry din po sa citizen of Zambales, the riding community, especially the off-road community. This issue is all on me. I'm still learning. This one especially the hard way. I promise to be more patient next time, especially on the road. And I'll listen to my ates and kuyas more. Na-feel ko na po yung mundong maraming galit and ayoko na pong maulit po yun. Again, sorry po at pasensya po ulit. Maraming salamat po. Nilinaw din ni JV na hindi siya kasama sa nasabing grupo ng ride nang mangyari ang insidente. Sa kabila ng spekulasyon online, in my many years of riding, the riding community knows I have no record of being bully on the road. Dagdag niya, binanggit din niyang wala tayong mapapala sa pagiging agresibo sa daan at ang pangyaring ito ay dapat magsilbing leksyon, hindi lang kay Yana kundi sa buong motorcycle community. Bilang isang matagal ng motorcycle enthusiast, pinayuhan ni Ejercito ang kapwa rider na maging responsable at mapagkumbaba habang nasa kalsada. Si JV Ejercito ay isang senador ng Pilipinas at kilala rin bilang anak ng dating Pangulo at dating Mayor ng Maynila na si Joseph Estrada. Maliban sa kanyang karera sa politika, kilala si JV sa kanyang aktibong lifestyle bilang isang motorcycle enthusiast at taga-suporta ng road safety. Kilala rin siya sa mga advokasiyang nakatuon sa infrastruktura, kalusugan at karapatang pantao. Sa kanyang mga social media post, madalas niyang ibinabahagi ang kanyang rides at ang mga opinyon tungkol sa mga isyong kinaharap ng riding community.